Hello mga kamanibela, ako si JP Lo at ito ang aking Dongfang Nami. Nabili namin ito noong 2024 sa halagang 1,150,000 pesos. Napili ko to kasi ang misis ko kailangan niya ng daily driver. Yung na-consider namin is yung range niya. Meron siyang 430 kilometers na range. At yung pangalawa sa efficiency, dahil naka-solar kami sa bahay para masulit yung solar namin. Naghanap kami talaga ng napaka-efficient na electric car. Pangalawa, yung sa driving assistance, dahil yung misis ko ay first-time driver, natuwa siya doon sa auto park feature niya. So start tayo dito sa harap. Meron siyang LED na ilaw, pati dito may light bar kapag gabi. From left to right na buo siya. Tapos meron ditong camera para pag nagpa-park ka or sa low speeds, pwede mo siya i-on. Tapos dito naman sa taas, ito yung camera for driving assistance. Dahil meron siyang tinatawag na adaptive cruise control at intelligent cruise control. And then dito sa may gilid, saka dito sa harap, meron siyang ultrasonic sensors. So siya yung magsasabi kung gaano kalayo yung mga obstacle sa harap. Dito naman sa pinto, meron siyang flush door handles na touch sensitive. Pag hinawakan mo, mag-open siya. Yan. Tapos pag pinose mo, tap mo lang siyang ganon. Tapos dito naman sa likod, sa bawat side may tatlong ultrasonic sensors pa. Tapos meron din isa pang reverse camera sensors, backup camera sensors pag mag-reverse ka. And etong tail light is LED din siya. Yung signal light is conventional. Tapos dito naman sa side mirror pala, dito sa ilalim, may isa pang camera dito. So magiging 360 camera siya. Tapos ito ang kanyang charging port. Tinatawag na CCS2 na may AC charging port na para sa bahay. Tsaka may DC charging port para sa fast charging station. Sa bahay, mga 5 to 6 hours kung empty. Tapos sa fast charger, mga 1.5 hours from empty. Sa ilalim ng hood is nagpakabit ako ng front trunk. Makikita siya sa mga karamihan ng premium model, so extra storage siya. Pero sa ilalim niyan may motor. Wala naman siyang change oil or kahit ano lang, lalagyan ng washer fluid. Tsaka ito yung lalagyan ng Freon, brake fluid. Tapos dito yung Motolite na 12-volt battery. Ayan. Sa isang buwan, wala naman maintenance kasi wala naman siyang change oil na kailangan. Pero may periodic maintenance din na every 5,000 kilometers, which is around 5,000 to 8,000 pesos. Depende sa schedule ng maintenance. So sa gulong naman, so far, sakto lang, average. May times na dumulas na siya sa basang-basa na kalsada. At sa 25,000 kilometers namin, okay pa naman yung tread depth niya. Siguro mga nasa more than 50%. Sa exterior, sana wala nang ganitong piano black na plastic kasi madali siya magasgas eh. Maganda siguro nung una na pinarap na namin to. Sa bintana niya, frameless yung windows. So, halimbawa pag umuulan, pwede mo na to ibaba habang nakasara yung pinto at labas mo yung payong. Tapos masasara mo siya ng hindi matatrap yung kamay mo, yung braso mo. Pero yung downside niya is when it comes to dun sa road noise sa labas, tumatago siya kasi kulang siya ng frame eh. Yung regular lang siya na bintana, hindi siya double pane. Yung ongoing issue ngayon na may discussion sa
sa distributor is nagkaroon kami ng rust dito sa firewall sa may aircon. And visible siya na may kalawang. Ngayon na-approve naman na yung warranty claim. Pero kasi may condition na magpapa-anti-rust treatment ako worth 9,300. And dun lang nila mako-cover yung future instances of rust. So for under negotiation pa naman yun. So, malalaman ko kung ako pa rin magbabayad ng extended warranty. Meron naman silang binibigay na 8 years warranty para sa sasakyan. Nagkaroon naman ako mga ibang issues before, kagaya sa ABS na kailangan i-calibrate noon, sa charging. In-address naman nila, naayos din nila pagka ni-report ko sa kanila. Okay, so yung ground clearance niya nasa 150 mm siya. Medyo mataas siya, hindi naman pinakamataas pero pwede na, mataas na rin. Kung fully loaded naman, hindi naman kami sumasayad. Sa manibela, simula tayo dito sa kaliwa. Dito, ito yung intelligent cruise control. Tapos ito yung adaptive cruise control. Tapos ito naman yung pag-set ng distance sa cruise control. Tapos ito yung up and down, mag-set ng speed. Tapos dito naman yung information sa sa trip counter, tire pressure, energy consumption, mga ganon. Tapos ito, shortcut to na programmable yan. So pag pinindot ko to, magbubukas yung camera. Tapos dito naman sa kanan, ito yung mode para sa audio, kung Bluetooth or ibang audio. And then ito yung sa hands-free na sa cellphone. Tapos ito music, volume up, down, tsaka next, previews. Yan. Tapos may hang up tsaka accept call. Yung gear selector niya ay nasa stock. So pag pataas is mag-brake lock, tapos pataas is mag-reverse siya, tapos pababa ay mag-drive. Tapos pag i-tap ko konti pataas or pababa, magpunta siya sa neutral. Tapos pag pinindot ko ito, dito naman yung park. So mag-activate yung electronic parking brake. Tapos dito naman sa kaliwa yung typical na sa wiper at washer. Tapos sa headlight na pang flash. Tapos dito naman hindi mo na kailangan i-on or off yung headlights kasi automatic na siya. Dito naman sa side, electronic yung adjustment nung side mirror. At meron dito yung pag-lock ng power windows, lock ng doors, tapos power windows din, harap at likod. Tapos dito naman sa side, meron siyang leather na may stitching na may zigzag or diamond pattern. Kasama dito sa harap, yung buong harap, naka-leather na stitching din. Tapos, ito namang top dashboard ay plastic na may pattern din siya. Tapos, meron siyang ambient lighting dito, mood lighting, na napapalitan din yung kulay. Pwede mo i-set yung kulay dito. I think 64,000 colors to. And na-adjust yung brightness niya. Dito din, nakakontrol yung ilaw. Palagi siya nakaset to auto once i-start mo yung sasakyan. And may option din siya na intelligent high beam and low beam. Tapos dito naman sa charging, pwede ko ma-set yung limit kung hanggang saan siya pwede mag-charge. Tapos meron din siyang feature na tinatawag na vehicle to load. So ang gagawin nito is pag may walang kuryente sa bahay or magka-camping ako,
pwede kong gamitin yung kotse as isang power bank. So pwede ako magkabit ng appliance kahit induction cooker or electric kettle. Meron siyang passive entry, passive start. Itong approach auto unlock tsaka walk away auto lock. So basta bit ko ang susi pag palabas at papasok at palapit sa kotse, mag-unlock na siya mag-isa. Tapos pag binuksan ko yung pinto, magsa-start na yung sasakyan, bubuhay na yung aircon. So ayun na, tapos ilagay mo na lang sa drive, tapos pwede ka na umalis. Pag nakauwi ka na, bibit-bitin mo lang yung susi kasama mo. Tapos magla-lock na siya mag-isa at kusa na siyang mag-off. So wala na siyang start, stop or ignition na susi. Tapos meron din siyang auto hold and may mga assist pa siya. So dito naman sa driver assistance, so meron siyang lane assist na pwede buksan. So halimbawa, nawala ka na sa gitna ng linya, pwede siya mag-correct or tutunog. Tapos meron din siyang forward collision warning. Pag malapit ka na mabunggo, magkakaroon siya ng alarm. At may emergency brake assist na siya din magbe-brake para sa'yo pag malapit ka na talagang mabangga. Tapos meron din siyang front and side obstacle monitoring. So pag may nakita siya sa camera tsaka sa ultrasonic sensors na pwede mong mabangga or may babangga sa'yo, bubukas yung camera at tutunog din siya. Tapos sa cruise control, instead na ikaw na manually mag-set ng speed niya, kaya niya maka-recognize ng speed limit traffic signs. So either i-remind ka niya or i-control niya yung speed limit. Tapos may option pa na +5 or +10 kph kung halimbawa pang overtake. Tapos ito yung traffic sign recognition. So halimbawa may no left turn, may no entry, or may stop sign, lalabas siya dito sa gauge cluster. Sa Pilipinas kasi nag-deviate yung standard sa ibang signs. For example, yung weight limit na minsan nami-mistake niya na speed limit yon. So may time sa highway na baka hindi siya makatulong kung may weight limit na sign doon. Specifically sa Calax, marami nun. Pero sa S-Lex so far wala naman. Meron siyang unlock tsaka lock sound. May music siya. Tapos may nahanap din kaming setting na pwede ka mag-play ng sound effects sa labas. Halimbawa ito. Ayan. Play siya ng music. Yung sound naman, na-adjust siya. Left, right, rear, front. Tapos meron din siyang 5-band equalizer. Tapos yung mga settings pa ng sound. Tapos meron din siyang reminders. Yung iba para sa snow lang to or heavy rain yan. Meron din siyang voice reminder kasi ito pala ay isang wireless phone charger. Mag-re-remind siya kapag umalis ka tapos naiwan mo yung cellphone. So ito yung automatic parking ng Dongfang Nami. Unang-una, kailangan nyo muna buksan yung tinatawag na AVM, yung mga camera. Tapos sa labas na dito yung automatic parking. So pagka pinindot ko yan, sabi niya naghahanap na siya ng parking space. So mag-forward ka lang para makita niya yung mga linya na magiging basis niya for parking. So pag lumabas na yung linya, ayan, nakaselect na siya. Pero pag marami, pwede ka rin pumili. Pipindutin ko lang yung start parking. Tapos, i-release ko lang yung brake pedal. Pag nag-release ako ng brake pedal dito sa ibaba, mag-start na siya. Yan. So, nakita nyo pag may dumadaan, titigil din siya.
At in-on niya din yung hazard lights. Tapos, ayan, mag-reverse na siya. Park siya mag-isa ng pa-reverse. Tapos, ayan, i-diretso niya na. Ay, babawi pala. Hindi siya masaya. Ayan. So, tinuwid niya muna. Ayan. So, hindi ako pumapak ng gas or brakes. Ayan. Tapos na, kalagay dito, completed. So, siya na din naglagay sa handbrake. Pagdating naman sa driving experience, okay naman yung suspension, yung na-experience namin nung pinuno namin ng medyo healthy na mga passenger sa likod. Sabi nila medyo matalbog daw sa likod. Kasi kung mapapansin mo yung upuan sa likod, magkapantay sila nung gulong sa likod. Kaya pagka tumalbog doon, mararamdaman mo talaga. Yung steering okay din siya. Sobrang gaan at sobrang lambot. Bagay na bagay talaga sa babae kasi madali siyang i-drive, magaan. Pero pagdating naman sa highway, titigas din siya, hihigpit siya para mas safe siyang ma-drive sa high speed. Yung safety features, okay naman siya kasi for example, yung forward collision warning, one time may isang nakamotor na nakalimutan niya tumingin bago tumawid ng intersection. So nag-warning siya noon, tumutunog siya. May one time din nangyari na yung sasakyan sa harap ko, nag-hard brake siya. So naunahan niya ako mag-respond. So nag-hard brake din siya tapos in-on niya yung hazard lights. So fortunately, walang nabangga. Tapos mayroon din siyang dalawang airbag dito sa steering wheel tsaka sa passenger side. In terms of performance, kagaya ng karamihan ng mga EV, instant yung torque. So kagaya nito, kung kailangan mo mag-overtake, madali lang siya makahabol sa speed. Kinagustuhan namin dito sa Dongfang Nami is yung efficiency niya. Sa mga electric car kasi, meron tinatawag na regenerative braking. So ang ginagawa nun, imbes na gamitin yung friction brakes, gagamitin niya yung motor, mag-reverse siya, tapos iso-store niya ulit yung kuryente sa battery. So parang gawin yon dito sa sasakyan namin dahil malakas talaga yung regenerative braking niya. Bibitawan ko lang yung accelerator o yung gas o yung silinyador ng konti. Kukusa na siyang babagal na parang nag-brakes ka. Pero kung kulang pa yung pagbagal mo, gagamitin mo na yung brake pedal. Tuwing pupunta kami sa Manila, ginagamit namin yung Skyway tsaka S-Lex. Pagka ganon, sa highway, madalas naka-cruise control din kami. So ito yung sa intelligent cruise control. So wala na yung pa ako sa accelerator. Tapos, siya na din mag-maintain ng kotse sa linya. So pag tinanggal ko yung kamay ko sa manibela, siya pa rin ang mag-keep ng control. So kahit pero may control pa rin ako, tumigas lang yung manibela. So dito, may kurbada, gagamitin niya yung camera, tapos yung igigitna niya lang yung kotse dito sa lane. Tapos nakikita niya yung kotse sa harap, siya magme-maintain ng speed. Tapos may warning siya, kasi kailangan hawak-hawak mo talaga yung manibela. So may sensor siya dito sa manibela. Para sa amin, sobrang sulit nun. Pagka-traffic, yung stop and go, mababawasan na yung pagod mo na pagmaneho kasi siya na yung pwede mag-accelerate at mag-brake para sa'yo. Ang nagagastos namin sa isang full tank dati, nung ginagamit namin is around
2,000 plus, almost 3,000. Or nasa 5 pesos to 6 pesos per kilometer. So dito ngayon sa electric car namin, kung nagbabayad kami sa Meralco para sa kuryente, nasa 80 centavos to 90 centavos per kilometer. Lumalabas mas mura pa siya kaysa mag-commute ka. Ang kalaban mo na lang is parking fee. May fast charging station sa Lucena at sa Camsur. So pwede na ako umabot ng Sorsogon. At ang i-charge ko lang doon, siguro kahit mga 30 minutes lang ako magpa-charge. Abot na ako doon. Kung mag-drive ako non-stop hanggang Naga, 8 hours na yon for 6 hours. Kailangan ko na rin tumayo nun at mag-CR or kumain, di ba? So ito yung tinatawag na DC fast charger. Meron siyang dalawang charging gun na ganito. So pwedeng mag-charge dalawang kotse na sabay-sabay. Ito guys, oh. Ganito siya kapal. So isasaksak lang natin. Tanggalin natin pareho kasi sa taas yung slow charger at dito sa baba yung DC na fast charging. Saksak lang natin. Tapos may QR code lang dito na isa-scan. So i-scan lang natin yung QR code gamit yung app. So for example, 300. So yung 300 ang worth niya is 8.57 kilowatt hours. Mga 20% na yan para sa kotse. So pag ready na siya, i-slide ko lang na ganon. Tapos magsa-start na siya. Tapos dito, lalabas dito kung ilan percent na yung battery ng kotse. So sa fast charging station, makikita mo pag yung kasabay mo kung malapit na siya mapuno. Para malaman mo kung pila ka na lang ba or hanap ka ng iba. Okay, so lumabas dito 57% na. Tapos 53 kilowatts yung charging rate. Yan na yung pinaka mabilis na kaya nung sasakyan na to. So para maging full charge, 48 minutes siya. Pero hindi naman natin kailangan mag full charge ngayon kasi may charger naman sa bahay. Tapos may kita mo yung range 260 kilometers. Abot na abot naman yan kahit magbalikan pa ako ng Makati at pumunta ng Alabang. So ito yung sa app. Lumalabas kung gaano karaming kuryente na yung nakarga. Tsaka kung magkano. Tapos yung time. Tapos pagka natapos na siya mag-charge, may penalty siya na 500 pag hindi ka umalis after 30 minutes. Para hindi ka mag-overstaying, para yung kasunod, pwede na mag-charge. Yung isang problema sa Dongfang box, pagka nabili nyo yung stock, yung cup holder niya nandito sa baba. Layo niya sa baba. Gaganong ka pa na malalim na ganon. So pag nagda-drive ka ng malayo, medyo delikado kasi yuyuko kang ganon eh. So, meron nabibiling ganito, accessory na ganito, na cup holder dito sa taas. Tapos may storage din siya dyan. Tapos, ito, nabili na ito. May phone holder. Nung naghanap kami ng sasakyan, ang hinahanap din namin is yung may Apple CarPlay tsaka Android Auto. Ang sabi sa amin, meron siya. Pero yun pala, ano lang siya, yung tinatawag na phone mirroring. Okay din siya, kaso parang medyo wala silbi kasi kung may phone holder ka naman, ganun din. So may nabibiling ganito na dongle para magkaroon ng Apple CarPlay at Android Auto. So mag-i-install siya na app na ganyan. So meron na akong CarPlay. So dyan, pag binuksan ko yung map, pwede ako mag-navigate. So meron din siyang yung apps ko dito. So meron akong Waze, may Spotify,
ito yung plug share. Ito yung naglilista ng mga charging station. So, pag pindot ko dito, yan, ito, Eco Oil Alabang. Yan. Makikita ko kung anong klaseng charger meron. So, pwede natin makita dito lahat ng charging station sa Pilipinas. Sa cellphone, pwede ka magplano ng trip mo. Halimbawa, kung hindi ka full charge, kung 80% ka lang lalagay mo, ika-calculate niya kung saan ka kailangan na mag-charge ulit. So, makikita mo dito kahit sa mga probinsya. Mga kamanibela, ito ang Dongfang Nami. At sa pagmamaneho nito sa halos 2 taon, nakatipid na kami ng mahigit sa 130,000 pesos. At palaging tandaan, mata sa kalsada, kamay sa manibela.